Isa ka ba sa biktima ng negative self-talk o negatibong pakikipag-usap sa sarili? Ayan yung mga bagay na binabato sa iyo o sinasabi sa iyo ng lipunan, ng mga mahal mo sa buhay, ng mga tao na kumagkaminsan, pag inisip mo ay parang totoo at hindi mo na kailangang pag-aralan. Subalit, napakalaki epekto nito sa iyong pag-iisip at sa iyong buhay bilang senior citizen. Yan po ang pag-uusapan natin. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM at samahan po ninyo ako dito sa Simula. Ibig na walang baliw, pagpapalang walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bago't bingon. Kumusta ka? Nakatulog ka ba na mabuti? Kahit ano yung ginagawa ngayon, ikaw man ay kung nasaan, ay aking inaanyayahan kang samahan mo ko dito sa ating programang Simula. Ito ay sumasayo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ang Simula po ay isang programang inaalay namin sa mga senior citizens. Subalit, hindi lang po senior, para po ito sa lahat sapagkat sino man sa atin o ikaw ay may mahal ka sa buhay, may lolo, lola, may mga magulang ka, napakagandang pakinggan ang mga talakayan natin dito sapagkat maaari mong turuan sila o maaari mong ibahagi sa kanila ang iyong matututunan. At ikaw din, lalo na sa iyo, sapagkat saan ba pupunta kapag ikaw ay bata ngayon? Magiging senior ka rin. Kaya dapat, sabi nga ang pagiging matanda ay pinaghahandaan at ang habang bata ay mabuti. Kaya kung magkaminsan may sinasabi sila na nahuli na ang kanilang pag-aaral, tumanda na, hindi pa natuto. Kaya ikaw ay mapalad sapagkat narito ngayon sa ating programang Simula. Welcome po, welcome. At ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang isa sa mga masasabi nating basic idea o suliranin, karamihan ng mga may edad katulad ko. Sapagkat parang tinawag ko itong yung negative self-talk. Ibig sabihin, sinabi sa atin yan, pero kung magkaminsan tinatanggap na natin na ang ibig sabihin, hindi na natin pinag-aralan. Kaya ngayong umaga, welcome po at nais ko kayong batiin ng isang masagana at masaya at malusog na umaga. At nais kong bigyan ng pagkakataon din na banggitin ang ilan sa ating mga taga-subaybay na madalas makipag kwentuhan sa akin at sabi nila, batiin ko naman daw sila. Karamihan sa kanila ay nasa ibang bansa. Actually, particularly po nasa Illinois, USA. Kaya nais kong batiin ang aking mga kababayan at kaibigan sa International Church of Seventh-day Adventist sa Evanston, Illinois. Ang kanilang mga elders ay si Rudy Clamohoy at Pepito Fuentes. Magandang umaga po. At gayon din, isa pa sa ang Naperville Remnant Film Church na pinangungunahan ni Elder Meg Garcia. Regards po sa inyo at sa inyong mga pamilya. At ngayon din ay katatapos lamang ng aming
successful na meeting, no, ng dito sa Silang Cavite, Puting Kahoy Senior Citizens Association. Nais ko po kayong batiin at i-welcome sa ating program na simula. Gayun din ang Morning View Seventh-day Adventist Church dito rin sa Silang Cavite. Welcome po. Kaya kahit anong ginagawa nyo ngayon, saan man kayo, samahan po ninyo ako. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang simula. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Kayo po ay nakikinig sa programang Simula. Ako po si Doc Rome at ito ang AWR 89.1 FM. Nais din po naming mapakinggan ang inyong mga saloobin. Nais naming makuha ang gusto nyong kahilingan para sa amin. Kaya maaari po kayong mag-text o tumawag sa 0917-1742-177 o at 0918-9447-891. Nais ko pong ulitin, 0917-1742-177 at 0918-9447-891. Antayin po namin ang inyong mga mensahe. Pinag-uusapan natin yung aking pinambungad na topic, ang tinatawag na negative self-talk. Alam niyo yan. O yung negatibong pakikipag-usap sa sarili. Alam mo, bawat senior citizen ay nakakaranas ito. Kasi parang binigyan na tayo ng anong tawag natin, stigma. Parang naipasok na natin sa kaisipan dahil ayun din ang pilit na sinasabi, no, ng lipunan, pati na nga ng mahal sa buhay natin, pati nga ng mga tao, mga kaibigan natin, na tayo ay matanda na. Para bang sinasabing matanda ka na, pwede ka, ano ka na, mahina ka na, at sabi rito, malapit ka nang umabot sa finish line mo, parang useless ka na. Ganun po ang nilalagay nila. At para ang tingin nila ang pagkatanda ay isang sakit. Tandaan natin, may sinabi si ang sinasabi old age, sabi rito. Ito ay sinabi rito. Growing old. Old age is the ability to make smart choices. Ibig sabihin, nakapili na tayo at dapat na nating gawin. Natutunan na natin yon. To keep your mind and body healthy and happy at every stage of life. Ganun dapat, sabi na isang manunulat. Kaya, ang sinasabi ko pong nagiging negative self-talk, kasi naipasok na natin sa ating kaisipan niya na tayo mahina na, dapat tayo ay wag nang masyadong kumilos, wag na tayo magtrabaho. Yung bang tinuturuan natin ang sarili natin at inihahanda na natin talaga sa tinatawag nating ang term na diyan na ginagamit parang declining or deteriorating state na ng ating pagkatao. Huwag pong ganon. Tandaan natin, may pangako ang Panginoon sa atin. No? Sabi niya sa Isaiah 46:4, sabi niya, even to your old age, I am He. Even when you turn gray, I will carry you. I have made and I will bear. I will carry you and will save you. Sabi niya, hanggang raw sa ating pagtanda, pag nakauba na tayo, bubuhatin tayo at tayo kanyang ililigtas. Ayan ang pangako ng Panginoon. Kaya po, yung salitang matanda na o ano ka na, useless ka na at mahina ka na, o sasabihin nila, pag sinabi, pagka matanda, malilimutin na, may dementia na, Alzheimer. Ayan po ay mga ano po yun, negative self-talk yun na
pinasok natin sa ating isip at ng ibang tao nagsasabi sa atin. Kaya po, ngayong umagang to, nais kong bigyan kayo ng panibagong pananaw. Ah, wag po natin entertaining yun yung mga ganyang mga sinasabi about the old age. Kasi po, kahit naman hindi ka old age, may mga bata na nagkakasakit naman. Meron din batang mahihina din. May mga batang ah, o sabihin natin, hindi lang naman mga matatanda ang mga pumapanaw, di ba? May mga bata rin po. Kaya po, habang buhay rather, ay talagang talagang may pag-asa. Lahat po tayo. Kaya simulan na po natin ang tamang pag-iisip. Kausapin natin ating sarili na tayo ay narito, buhay pa, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin may plano pa, may nais pa siyang ipagawa sa atin. Honestly speaking, ayaw ko naman na sabihin na maging talagang mga pag tumatanda, humihina na ang katawan. Ayun po, totoo naman talaga. Kasi po, physically, nanghihina tayo. Pero it doesn't mean na kapag tayo nanghihina, hindi na tayo pwede magpalakas, hindi na natin pwedeng alagaan nating sarili. Ang dapat natin gawin, sabi nga, pag tayo pala ay ating kalagayan ngayon bilang mga senior citizen, 'di ba? Tumataas ng blood pressure natin, ang metabolism natin o yung pag ng ating mga organs ng katawan natin mabagal na, pati digestion natin, pati yung mga tuhod natin nanghihina na, marami na sumasakit. Huwag po kayong mag-alala kasi talagang part yan ng nature, no? Ibig sabihin, talaga, pero it doesn't mean na wala na tayong pag-asa at wala na tayong magagawa. Ibig sabihin, hihintayin na lang natin. Ngayon po, may paraan pa po sapagkat napakalaki po nung magagawa ng ating positive thinking. Kaya nga yung tinatawag ko dyan yung spiritual strength natin napakahalaga. Kasi pag sinanay natin ang isip natin, no, lalo na yung ating spiritual na kalagayan, pag pinalakas natin 'yan, sasama po ang ating pag-iisip, sasama pati ang ating nararamdaman. Bakit? Pag-uusapan natin yan mamaya kung bakit. Kasi meron tayong mga tinatawag na na kapag tayo ay spiritually healthy or emotionally healthy or stable, stable din po tayo physically, no? Kasama na rin diyan yung mental, social at emotional. Lahat po 'yan ay Kaya napakahalaga po yung sinasabi ko na negative self-talk kasi sa communication, ang salita po ay it consists of 7% lang ng total meaning ng pakikipag-communicate. Yung 93% po ay yan, puro non-verbal. Kaya po yung mga non-verbal na dumarating sa atin na sinasabi nila na ikaw mahina na ayun po minsan na-absorb natin, no? Pati nga yung mga mahal natin sa buhay, hindi nila alam na tayo bilang mga senior, hindi tayo dapat, ang isip natin ay hindi papahina, papatapos na, o papunta na sa sakit. Hindi po. Dapat po alagaan natin. Kasi ang ating kalusugan, no, ay kaloob yan ng Diyos. Gift yan mula sa ating Panginoon. At ayan ay dapat, okay, dapat inaalagaan natin at dapat panatilihin natin. Kasi po yung mahalaga sa sa buhay, minsan sabi nila dapat ah, yan, para humaba pa ang buhay. Hindi po natin pag-uusapan yung haba ng buhay. Ang pag-usapan po natin kung paano habang nabubuhay tayo, kung paano mapanatili nating malusog at masaya at kapaki-pakinabang pa ang ating pagtanda. Kasi hindi po nasusukat, marami pong mahabang buhay, pero hindi naman healthy o hindi naman lagi na lang may sakit.
Kaya ang ating pong layunin, no, bilang mga senior citizen ay panatilihin nating malusog ang ating pangatawan kasi bukod sa kahit na anong stability natin financially, no? Ibig sabihin, kahit napakarami natin pera, no? Baliwala yan kung tayo laging may sakit. Kaya ang gagawin po natin, tulungan natin ang ating sarili. Napakaganda yan, pag-uusapan natin yan mamaya. At ituturo ko yung New Start. Alam niyo yung New Start, ayan po yung mga natural doctors. Ibig sabihin, na hindi kayo kailangan gumastos. Maging ano lang kayo, maging ah, conscious lang kayo, makikinig lang kayo sa sarili nyo, pakiramdaman nyo yung inyong pangangatawan at baka maraming sinasabi niya na dapat nating bigyan ng pansin. Kaya po, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Lolo, paano po ba, Lolo, malalaman kapag ang isang tao ay tumatanda na? Apo, madaling malaman o para malaman kung ang isang tao ay tumatanda na. Yan ay dalawang bagay lamang. Talaga po? Ano po yun? Una, kapag ang isang tao ay tumatanda na, nagiging malimutin na siya. Malilimutin? Oo, apo. Alam mo ba, marami na siyang hindi natatandaan. Pati nga yung kasasabi lang niya nalilimutan na niya. Talaga po? Malilimutin? Ano po, Lolo, ang pangalawa? Pangalawa? Sabi po ninyo, dalawa. Asensya na, Apo. Hindi ko na matandaan eh. Nagbabalik po ang programang Simula. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM. At nice kong sabihin na meron kami mga numero na pwede nyo at kaming tawagan o mag-text kayo. Ito ay 0917-1742-177 at 0918-9447-891. So, dyan lang po. Kung meron kayong katanungan, meron kayong kahilingan, ay amin po kayong pauunlakan. Basta po, lagi kayo lang pakinggan nyo. At ang ating programa po ay matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 ng umaga. So wag po ninyo kalilimutan. Ngayon, pinag-uusapan natin yung ano yung sekreto, no, na para mapanatili natin ang ating kalusugan kasi para maalis na yung mga negative na kaisipan o self-talk makaminsan na ininculcate sa atin ng ating mga ng lipunan. Nababasa natin din yan sa sa mga internet. Ayan yung mga binibigay no sa social media at gayon din ng pati nga ang nakakalungkot nga minsan pati nga yung mga anak natin para minsan hindi ko alam kung overprotective ba sila o talagang sinasabi nila na na malapit na kayo kaya mag-ingat-ingat na kayo. Hindi po ganoon. Para ang kailangan natin ay maging stable tayo. Kasi po may mga times na although kahit gaano tayo kamahal ng ating mga anak, na ating mga mahal sa buhay,
may mga time po na talagang ah, meron din silang sariling mga suliranin kung magkamisan hindi rin tayo nila masusuportahan all the time. Kaya napakahalaga po sa ating mga senior ang mapanatili natin yung ating kalusugan, okay? Sapagkat ang ating kalusugan nga, sabi ay ano na, gift yan at saka regalo din natin yan sa ating mga mahal sa buhay, ating mga anak. At alam po ninyo kapag tayo'y nakita nilang malusog at malakas at masaya at na kahit na may edad na ay dignified pa rin tayo, ibig sabihin ay ah, nirerespeto pa rin tayo at tayo ginagalang. Napakaganda pong regalo yan sa kanila. Sapagkat matutuwa din sila at hindi rin sila mag-aalala sa atin. Kaya po, napakahalaga bilang senior na gawin din natin ang ating bahagi sapagkat tayo'y binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para magkaroon na tayo ng tamang choice. Ano ba yung choice? Kasi dumaan na nga tayo sa napakaraming experiences, no? Na maraming nasubukan na natin, natutunan na dapat natin at ngayon dapat itong stage ng buhay natin, no, bilang mga senior ay ano na ay ginagampanan natin, ginagawa na natin yung tama, may right choice na tayo. Kumbaga sa ano, pinapractice na natin. Ano yung, bakit natin pinapractice? Para mapanatili natin yung ating kasiglahan, kalusugan, katuwaan, di ba? Sabi ko nga, kaya tayo merong dinagdagan ko ng joke kasi talagang lakas pala ng laughter is the best medicine na sinasabi nila at saka talagang may healing ang pagtawa. At marami ako nabasang mga testimonies, alam niyo po, sabi na yung may mga karamdaman, nako kapag pala humahalakhak, nababawasan 50% ng sa katawan, no? Ay sumisigla at pa tayo'y tumatawa at masaya. Ibig sabihin, tawang masaya na talaga pati yung isip natin at saka talagang wala tayong ibang inaalala. At sabi nga yung walang nagpapatanda sa tao kundi yung worry at saka yung mga kalungkutan. Kaya wag po tayong ah, ibig sabihin, papatalo kung tayo may mga problema at tayo may mga iniisip na mga stressful na mga bagay, iwasan po natin yan. Dahil tayo bilang mga senior, maano na nga tayo, vulnerable na tayo, madali na tayong kapitan at maapektuhan ang ating pangangatawan. Pero ang mahalaga dyan ay may pag-asa tayong magpatuloy na sumigla at maging malusog at maging masaya. Ngayon po, nais ko introduce sa inyo at alam kong dito sa aming sa AWR 89.1 FM ay madalas na itong ma-feature. Pero gusto kong sa mga senior citizen bigyan ng emphasis ito ngayon. Ang akin pong sinasabi ay yung New Start. Alam niyo yung ano yan, acronym, New Start. Bawat letter niyan ay nagre-represent sa natural doctors. Okay? Walong natural doctors. Ano sabi natural doctors? Hindi nyo kailangang magbayad sa doktor. Kayo po mismo ay ang sarili nyo ang magdi-discover at saka sarili nyo ang unang magde-detect ng kung ano pa ang dapat nyong bigyan ng pansin sa inyong kalusugan. Kaya ako sinabi ito dahil para ma-encourage kayo kasi napakahalaga po na pakikinggan daw natin ang ating katawan, yung nararamdaman. Kapag may sumakit, may yon. Ibig sabihin, may sinasabi yon na dapat nating ipagamot o dapat nating ikonsulta. Kaya wag po natin ipapagwalang bahala. Kaya itong 8 doctors na to, na natural doctors, New Start. Ang ganda ng ng acronym New Start, bagong simula.
o bagay na bagay sa program natin. Kaya bawat simula ay isang pagbabago talaga. Kaya po ang title ng program natin ay simula. Kasi po, ibig sabihin, laging may pag-asa, laging may pwedeng magbago. Lagi tayong pwedeng ma-improve. Lagi po tayong magsimula. Magsimula tayo ng tamang pag-iisip, tamang pamamaraan, at tamang mga desisyon. Okay. Sa New Start, ang una ron ay nutrition. Stands for nutrition. Ano po yung nutrition? Ayun po yung pagkain. Napakahalaga po yon, yung kinakain natin. Sabi rito. Kaya bilang mga senior po, okay, nais nating ipaalala sa inyo, no? Make your food your medicine. Ibig sabihin, kasi po pagka nagkasakit kayo, dahil kulang kayo sa nutrisyon, kulang kayo sa mga sustansya, bibigyan din kayo ng mga medicine. At saka kung minsan nga yung mga medicine ay bibigay sa inyo, galing din yung sa mga halaman, sa mga gulay, sa mga prutas, na galing din sa, ano, yung, um, ang tawag natin, plant-based, no? Pero, kaya po, mahalaga, ngayon pa lang, bago tayo dumating doon na resetahan pa tayo, kumain na po tayo ng tama, sabi rito. Sabi rito, kaya babantayan nyo yung blood pressure, yung sugar level, okay? At saka yung mga iba pang mga mahahalagang ah, symptoms, no? Ayan po mababantayan nyo kasi po diyan po nagsisimula yung mga maraming sakit. At ang makukuha at ang makakapag sa inyo, protekta lang po sa inyo ng pinaka number one ay ang pagkain ng tama. Okay? Pagkain ng tama. Pinag-aralan natin sa first episode ko yung creation. On the sixth day, pinakita ng Panginoon kina Adan at kay Eva ang original food. Ano raw yun? Yung mga punong kahoy, yung mga punong bunga na may mga buto at mga gulay, mga prutas. Ayan po yung mga original na mga diet, mga nuts, okay? At lahat ng sustansya kompleto pagka nasa vegetable at saka sa fruits. Lahat makukuha nyo yan. Wala pong pati yung protina, no? At yung pagkain, kaya sinasabi, naalala ko yung sinabi na isang doctor sa sa amin, sabi niya na, nung nagpa-consult ako, narinig ko, sinabi niya doon sa isang mga pasyente, iwasan na po ninyo yung pagkain ng laman ng hayop kasi po ayan talaga raw tuwan-tuwa ang mga cancer cells. Cancer cells daw. Tuwan-tuwa daw yan pagka kumakain, pagka may mga meat na pinapasok natin sa ating pangatawan. Pagkain po nila yan, buhay na buhay daw sila. Kaya kung maaari, as much as possible, bawasan natin yan. Sabi rito, bawasan o totally tanggalin, no, kung maaari, no? Sabi rito, pag kumakain tayo, sabi rito, eating, no, heavy dinner after 7. Kaya pag after 7 po ng gabi, ay sa gabi bago matulog, ay kinakailangan ah, wag na tayong kakain. Okay? Sabi kasi tayo mga may edad na, mga senior, yung digestion natin ay bumabagal na. It slows down with age. Kaya marami tayong bloating, acid reflux, ano ba yan? Tapos yung mga nag-i-interfere yan lalo na kapag tayo ay magpapahinga na. Okay? So after 7, okay? O may sa mga sila after 6 eh. Sabi nga nila. Kaya iwasan din natin yung mga spicy foods at saka yung rich sauces, mga fried food, no? Yung mga fried dishes. Kasi raw can overstimulate the digestive tract, sabi dito. At wag daw po tayo mag-skip ng lunch. Oh, yeah. Sabi nga when you eat,
For breakfast, eat like a king. Ibig sabihin, heavy, kumain ka ng kumpleto at saka punong-puno ang tiyan mo. At ano, I mean, kumpleto at balanse, no? Ibig sabihin niyan. At pag sa hapon, okay, like you eat like what? Yung hindi na ano, yung simple na lang, and then pagka gabi na, dapat para kang ano, pulubi raw pag kumakain na. Ibig sabihin, konti na lang. Sabi rito. Kaya yung mga vegetables, okay, brown rice, okay, with lentils, mahalaga po yan. Kaya dito po sa atin na pinapayuhan na ang nutrition ay napakahalaga. Okay. Okay. At sabi, yung physical health daw natin ay kayamanan. Health is wealth. Kasi sabi rito, uh, you can have all the financial security in the world, but if your health fails, your freedom disappear. Ibig sabihin, so hindi natin may enjoy ang buhay. At so you eat the right food for you, okay? And then ano pa? We have to, okay. Okay. Of course, wag natin kalimutan yung sa N, tapos E, exercise. Ayan, exercise, no? Move, galaw lang po ng galaw. Kasi po, pagka hindi ho ginagalaw ang mga buto at ang mga joints, nag-atrophy. Biro nga nila eh. Ano raw ang reward ng senior citizen? Anong tinatanggap pagka nanalo? Atrophy. Tawag nila atrophy. Ibig sabihin yung pagkatigas ng mga ano hindi na nagiging permanente na, no. Kaya dapat yung paggalaw, no, exercise. Basta po as much possible walking is so far the most practical. Hindi mo na kailangan ano yan, kay Dr. Ian exercise na hindi mo kailangan ng strenuous, pero may advice din sila na dapat magkaroon din tayo kahit papaano nung medyo mabigat-bigat na exercise, pero hindi all the time, para ano rin daw, para tumigas din yung mga muscles na lumakas ang ating mga muscles, sabi rito. Kaya move daily, sabi move your body every day, and then of course sabi pa rito eat food that will fuel you instead of kaya yung pagkain daw hindi para lagyan ng tiyan natin, kundi para palakasin ang ating katawan. Choice. And then your most important support system is yung health natin. Okay, so may exercise, and then W is water, hydration. Ibig sabihin kasi nga ilang percent, more than 70% ng katawan natin ay kailangan tubig, no? Lahat ng cells natin, lahat ng organs natin sa body, no, sa internal organs, puro tubig yan. Brain, tubig yan. Ilang glasses? At least 8 glasses a day. At saka wag din daw pala mag-over hydrate. Okay. At saka marami rin kasi sources ng water. So, bukod dun sa water, meron pa tayong mga sources sa fruits, sa mga vegetables, sa mga juices, sa mga iba nating kinakain. Pero ibang-iba po ang water. Kaya pag sinabing water, water talaga, 8 glasses yun na walang halo. Ibig sabihin, walang timpla. Kasi magkami sa mga juices, tinitimpla, nagkakaroon pa ng sugar and iba pang mga flavor. At ang sabi rito, S naman, ay ayun ang sunlight. Okay, ano yun, part din ng ating pag-exercise, kaya tayo nag-exercise para magpaaraw din tayo, para vitamin D yun. Tapos yung T, no, sa Dr. T is temperance. Ayan ang temperance. Ano yung temperance? Yung pagpipigil. Alam nyo, pag senior na pala, napakahalaga yung pagpipigil. Like for example, yung mga pagkain na gustong-gusto natin. Kumain tayo ng tama lang, ng konti, pero wag sosobra. At wag din natin gugutumin ang sarili. Wag naman din daw natin kumagamit sa may mga senior na halos ayaw ng kumain dahil baka raw
magka-indigestion o kaya mag-bloat ang tiyan. Hindi po, wag. At sabi nga nakakatawa yung mga ibang seniors daw ay nagtitipid kung maaari hindi nabibili ng pagkain. Wag ho ninyo parusahan ng sarili nyo. Saan po ba ninyo dadalhin ang inyong mga 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 pera? Kundi para rin sa, 'di ba? Para rin mapanatili natin ating kalusugan. So wag din ho tayo mag-overspend para sa pagkain natin. Wag din naman tayong pagdamutan ng sarili natin. No. Enjoy, no? Let's enjoy at saka talagang ano lang yung tamang-tama lang na bagay lang sa atin para mapanatili natin yung ating kalusugan. At sa naalala ko yan sa pagkumakain ang tama palang pagkain at our age ay wag yung masyadong busog. Dapat na mag-stop ka na bago ka pa mabusog. Kasi pagka mabusog, mag-over baka marami kang maramdaman. Dahil nga yung stomach natin at saka yung ating mga katawan ay mabagal na ang metabolism. Okay, ang absorption sa mga pagkain. Okay. Kaya wag din tayong kakain ng sobra. Kaya bago tayo mabusog at wag din tayong kakain ng kulang naman na halos ayaw naman natin kumain. So yun tamang-tama lang po at balanse. Okay, napakahalaga yan. At sumunod diyan ay air. Okay, sa New Start STA Dr. Air na hangin, sariwa ha. Wag laging nasa loob ng aircon, buksan ang mga bintana, papasukin ng araw, sunlight, papasukin din ng hangin. Ang sumunod ay R, no? Nando tayo sa start, no? Sa R, ayan po ang rest. Ayan din po ang pinakamahalaga. Ang ating katawan, kung magkaminsan, marami akong mga kaibigan, no? Na kasing edad ko na hanggang ngayon talagang ah, nagtatrabaho pa, full-time pa, no? At talagang gusto pa nilang kumita at gusto nila madagdagan pa yung kanilang mga savings, no? Ayun lang kung magkaminsan na-over natin ang ating pangangatawan. Tandaan natin, dapat hinay-hinay na dahil kung magkaminsan yung ah, isip natin napapagod na yung ating pangangatawan, talaga ang ating katawan ay para ring makina yan, no? Yung machine na dapat ay pinapahinga din. Kahit nga machine nagpapahinga. How much more ang ating pangatawan. At higit sa lahat yan, meron tayong time, okay? Para mag-worship sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Napakahalaga yan. Yung rest na yan. May sabat dapat tayo sa buhay natin. At alam naman natin kung ano yung sabat, ayun na ikapitong araw, no? At ang kahalagahan ng Sabat, no, ay ah, hin- bukod sa physical, no, na kapahingahan, yung spiritual, no. Kasi yan po yung talagang ayan po yung talagang magre-recharge sa atin yung spiritual na bagay. Kasi pag tayo ay kasama rin diyan yung trust in the divine power, yung last, no, sa start. So, sa trust in divine power. Kapag tayo kasi ay may strong, okay, uh, spiritually, sabi ko nga kanina, sasama po ang ating pangangatawan, sasama yung ating physical, no? Napakaganda po kasi kapag tayo ay ano ba ang ibig sabihin ng uh, physical strength, okay? I mean spiritual strength. Ito yung uh, ito yung may pananalig ka. Meron kang tahimik na pag araw-araw nagme-meditate ka, nagninilay-nilay ka every day sa Panginoon, kausap mo siya. At may kapayapaan ka sa puso mo dahil babaya pagka kasi payapa at tahimik tayo ang ating kaisipan, no? At tayo nagme-meditate, nananalangin, ay yan, nagpapababa yan ng inflammation ng mga inflammation sa katawan natin. Pinapagaling niya yan. Nagkakaroon tayo ng healing, nagpapaganda ng ating anong tawag diyan, ng ating pagtulog, nagpapaganda rin ng ating
pag-ano ng ating pagtibok ng puso natin, nagiging payapa tayo. May dahil unang-una, wala tayong kinikim-kim na galit. Dahil panayang hingi natin ng tawad sa Panginoon at saka wala tayo sa puso natin walang galit. Kaya ang laki na epekto niyan sa ating pangangatawan. Kaya yung peace na yon, emotional at spiritual, ay may dahilan tayong makakapahinga tayo. Okay? Kapag sabi rito, ang mahabang buhay, sabi rito, ay ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi lang dahil sa pisikal na kalakasan, kundi dahil sa tibay ng paniniwala sa Diyos. Ayan, napakahalaga yan. Yung rest at saka yung trust in the divine power. May pananampalataya yung hindi nakakalimot, okay? Magdasal, yung humihingi ng tawad bago matulog. Yan ang mga nakakapagaling sa atin, no? May nag-aalay ng pasasalamat sa Diyos kahit sa simpleng mga bagay. Okay, simpleng mga bagay sa bawat panalangin, hindi lang, kasi pag tayo nananalangan pala in prayer, ay hindi lang pala yung puso natin ang gumagana, pati ang katawan natin lumalakas. Napansin niyo yun? Kaya napaka-powerful ang prayer talaga. Kaya tayo may portion lagi ng prayer. Ang mga tao may regular na spiritual routine ay may mas mahabang level ng cortisol. Ito po yung cortisol na magandang anong tawag natin diyan? Magandang hindi naman tawag diyan na maayos na nagpapaganda ng ating pakiramdam, no? Ng ating heart rate at kalmado ang ating nervous system. Kaya kapag naniniwala ka na may Diyos, na may nagmamalasakit sa iyo, napakahalaga yan po. Trust in the divine power. Ang hindi pag-aalala sa mga bagay na di mo makokontrol ay nakakatulong. Alam mo na dahil may Diyos ka Tapos ang mahimbing na ng katawan, ayan, napakahalaga yan. Pag may Diyos kang sinasampalataya ng utak mo ay mataas ang tsansang may hindi magkasakit. Dahil ang utak mo ay nagbibigay o ang iyong sipin ng signal sa katawan mo. Ligtas ka, payapa ka, at kaya mong kaya mong huminga ng malalim. Ayan. Kaya napakaganda yung pananaw na yan. So yung new start natin ay ayan po yung mga natural doctors na dapat nating araw-araw kinukonsulta. N for nutrition, E for exercise, W for water, S sunlight, at tapos yung T ay temperance, yung pagpipigil. Wag masyadong marami kumain, wag masyadong excited, at wag din lahat ng gawain ay may control. Ibig sabihin, tamang-tama lang. Air, okay, for A, tapos yung R for rest, at ang T, trust in the divine power. 'Di ba, napaka-natural lang. Wala tayong dapat gastusin, no? Basta alalahanin lang natin na ang new start na to, yung mga bagong simula na to, mga doctors na to, na natural, ay dapat nating kinukonsulta every day. At sabi nga, pakiramdaman nyo, makinig tayo sa ating pangangatawan, no? Pakinggan natin. Baka naman kulang lang tayo sa pananalig sa Diyos, kaya tayo maraming nararamdaman, o baka kulang lang tayo sa pag-asa, o baka negative ang ating pag-iisip. Tingnan po natin yan. Napakahalaga po yan. At wala po tayong dapat gastusin. Hindi natin kailangan pumunta sa doktor. Ayan na po yung mga natural doctors. Pero pag may nararamdaman tayo, may signal na po yun. Ibig sabihin, may masakit sa atin, i-konsulta na natin yun. At kumain na tayo ng tama at sundin na natin yung payo ng ating mga doktor at ating mga nutritionist. So, ayan po ang ating bahagi, no, ng ating usapang senior, ay senior health yan. At magbabalik po ang simula. Diyan lang po kayo. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo,
Babalik po ang programang Simula. Ako po si Doc Rom ng AWR 89.1 FM. Tayo po ay dadako na sa ating Senior Faith. At pag-uusapan po natin kasi noong nakaraang episode, pinag-usapan natin ang kahalagahan o ang kasaysayan ng banal na kasulatan o Biblia. At napakaganda po na ating natunghayan na hanggang sa ngayon, tayo ay mapalad sapagkat meron tayong banal na kasulatan na lagi nating ah, ah, pwedeng basahin, pag-aralan at sundin sapagkat ang ang bawat nagbabasa ng salita ng Diyos ay makakatagpo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Ngayon po, magbibigay lang po ako ng ilang tips, no, para kung paano ang dapat basahin ang banal na kasulatan. Tandaan natin, ang banal na kasulatan ay hindi po yan pareho ng ibang mga aklat, no? Nasabi nga to see is to believe. Para sa iba, no? Bago mo paniwalaan yung aklat. Pero sa Bible, to believe is to see. O, di ba? Ibig sabihin, paniwalaan muna, manampalataya ka at mauunawaan mo. Okay? Ayun po ang kaibahan yan. At sapagkat ang salita ng Diyos ay banal, tapat, at dalisay, at higit sa lahat, perfect, no? Talagang perfecto. Walang pagkakamali at walang infallible, sabi nga sa Ingles. Ngayon po dahil ang banal na kasulatan, no, ang author niyan ay ang Holy Spirit. Kaya pag tayo po magbubukas ng banal na kasulatan, ang unang gagawin natin, mananalangin tayo sa banal na Espiritu. Kasi po pag binuksan natin ang ating mga Bible, ay siguradong kasama natin ang banal na Espiritu kasi salita yan ng Diyos. Okay? Kaya dapat nating idalangin na ituro sa atin yung babasahin natin. And the Bible is a simple, yung language niya very simple, madali maunawaan. Pero kung minsan malilito tayo, pero pag tayo kasama daw po natin ang banal na Espiritu, mauunawaan natin. At ang maganda doon, ang Holy Spirit daw magpapaalala sa atin. Okay? At magtuturo. At napansin ninyo na kapag ikaw nagbasa ng isang talata sa Bible, ay may maaalala ka ibang talata na kahawig. Ibig sabihin, nag-harmonize ang salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos ay siya ang nagpapaliwanag din. Kung hindi mo maunawaan, mababasa mo sa ibang talata, mauunawaan mo hanggang sa maunawaan mo. Hindi mo kailangang ah, ah, tumingin sa ibang reference, kundi Bible itself ang magpapaliwanag sa iyo kung talagang tapat ka sa pag-aaral at pananaliksik. Ayan po yung the wonder of Bible reading, no? Na kapag dapat pag binasa natin talagang desidido tayo at buong puso at buong isip nating tinatanggap ito. Meron po akong 7 bagay rito na pag-uusapan lang natin na isasuggest lang na para points to remember in reading the Bible. Okay? Una, siyempre yung pananalangin, no, sa paghingi sa Holy Spirit ng gabay at pangunawa. Dapat daw pag binabasa natin ang banal na kasulatan, sabi rito, read it lovingly. Dapat mahal mo yung Bible. Ibig kaya nga dapat bago mo kaya mo binabasa yun dahil nananampalataya ka at naniniwala ka na ang Biblia ay makakabigay sa iyo ng kasagutan, pag-asa, at higit sa lahat ng kaligtasan, no? Pag binabasa mo yung Bible. Sabi niyo, the Bible is the word of my Savior to me. Mababasa natin yan sa Psalm 119:11. Sabi ni Haring David. Number 2, read it reverently. Ibig sabihin, tama ang setting natin sa pagbabasa. No? Usually, kasi
Pag nagbabasa ay kasama ang prayer, usually in a close, in your close door, in your room, ang pinaka-ideal. Wala pong mga distraction, wala ka naririnig na mga ah, ingay, walang ibang tugtog sa labas, wala ibang mga tao nagsasalita. Sapagkat pag tayo nagbabasa ng Bible, um, ay dapat nakafocus tayo doon. So we read it reverently, may paggalang, no? Ibig sabihin, ah, hindi natin hahayaang may madistract ang ating pagbabasa. The Bible is the Word of God, the Almighty Savior and Judge. Okay. Number three, I read it prayerfully. Yeah, na may pananalangin. No? The Bible is God's message to me, sabi rito, to my own heart and life. Kaya, uh, prayerfully, merong pananalangin. Okay? Pang-apat, read it meditatively. Meditatively. Ibig sabihin, may pagninilay-nilay. Meron kang habang binabasa mo yung mga salita ng Panginoon ay ano uh, nai-relate mo, nararamdaman mo na para sa iyo yun, no? Ibig sabihin, meditatively na sana ah, sana ay maranasan ko ang pangako na sinasabi sa akin ng mga salita ng Diyos. Napakahalaga yun, meditatively. Okay, number 5 na tayo. Read it systematically. Okay? Napakaganda rin itong systematically. Read right to the Bible, not just selected portions. Kung magkaminsan, ginagawa nating hula kung anong tumama sa daliri ko na verse, ayun ang akin. Hindi po ganoon ang pag-aaral ng Bible kung magkaminsan yung ano kaya ang message sa akin ngayon, titigil tuturo ng daliri mo. Ayun po ay hindi ho yung systematic. Ayun po ay ano lang yun, ginawa mong yun, ano tawag natin diyan, ano yan, on the spot, no, abrupt na para ka naglalaro lang. Kinakailangan po meron kang plano. Kung gusto mong basahin muna, mamili ka ng aklat, no, or ilang chapters, i-organize mo. Kasi naman may magagandang Bible reading guides na magagamit para yung mga tema at saka yung mga babasa natin ay meron namang direksyon na pupuntahan systematically. May nabasa nga ako pag nagbasa raw ng Bible, dapat para raw wag daw natin gayahin yung mga butterflies. Ano yung butterflies? Oh, di ba yung butterflies, lipad, dapo, alis, lipat, lipat, o dapo sa iba. Hindi po gano'n. Baka hindi tayo mapagpalain ng gano'n ang ating patalon-talon, no? Ang gawin po natin, kung maaari, siguro, wag natin puputulin buong chapter or planuhin nyo. By system po. Ang gayahin daw po natin yung bees o yung mga bubuyog. Okay, alam mo, the bees, they gather honey. Ibig sabihin, kahit pumupunta sila sa ibang bulaklak, kumukuha sila ng bee. Ibig sabihin, gano'n din tayo pag nag-aaral para tayo mga bees na nagagather ng honey. Kinukuha natin yung mga katas, no? Na magagandang pangako, mga salita ng Panginoon. Excuse me. Kaya po, ganun po dapat ang ating pagbabasa. Sabi pa rito, number 6 na tayo. Sabi, read it, sabi sa 1, lovingly, reverently, prayerfully, meditatively. Number 5, systematically, resolutely. Resolutely. Read it resolutely. I will obey that which my Father teaches me from His book. Pagka tayo pala ay nagbabasa, dapat desidido tayo, no? Na sundin. Okay? O, di ba? Bakit nga ba natin binabasa pa kung hindi rin lang natin susundin? Sa bagay, meron mga ibang nagbabasa siguro na talaga ang purpose naman ay para ah,
matuto lang o kaya para mayroon akong makakilala para pag-aralan para makipag debate sa isang religion, no, na hindi yun ang purpose kasi minsan sabi nga ang Biblia dapat ay hindi pinagtatalunan, hindi dapat po yan ay binabasa, pinag-aaralan lang at sinusunod. Hindi po yan dapat pagalingan kasi minsan ginagawa nilang tool nila para mapakita na marunong sila sa Biblia. Hindi po yon. Kaya po, sabi rito ay desidido tayo na tanggapin at sundin. And finally, okay, number 7, read it daily. Ayan. Kaya, ayan po ang sinasabi, daily bread. O yan ang daily mana natin yan. 'Di ba? Kung tayo kumakain, no, ng tinapay every day, no, gaya din ng padre kumakain ng pagkain, ganun din dapat pakainin natin ating kaluluwa ng spiritual na pagkain sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ayan po ang ating tip ngayon. The 7 points to remember in reading the Bible. Number 1, read it lovingly, read it reverently, read it prayerfully, read it meditatively, read it systematically, and read it resolutely, and finally, read it daily. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Words are so easily spoken. Prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the Master. That's all He asks you for. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Nagbabalik po ang programang Simula dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome at tayo po ay dadako na sa ating prayer request. Nais ko pong sabihin, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Ibig sabihin, ang susi raw para tayo makalapit, no, sa Panginoon at makapanalangin makalapit sa Panginoon sa pananalangin. Tama po. Pero ang pinakamahalaga, ang bukod sa susi, ang pinakamahalaga yung faith, no? Ang prayer, ina-unlock ang door, pero yung talagang nagbubukas sa atin at para makarating talaga sa trono ng ating Panginoon ay yung ating pananampalataya. Kaya when we pray, we have to claim it. Ibig sabihin, tanggapin natin. At ngayon po ay nais kong batiin ang aking mga kaibigan na personally na may nais na idulog para idalangin. At nais kong unang-una ay ang aking kaibigan na si Davy Faminiano. Get well soon po. At sana ay tuloy-tuloy na yung paggaling. Okay, Brother Davy. At gayon din nadalangin natin patuloy si Waylene Lorenzo. Okay, sa kanyang chemotherapy. Gayon din si Gemma Molina. Dahil natin may dalangin siya. Nida Rasonabe. May mga karamdaman, karamihan. Aurora Cabios. Nenet de Rosario. Okay.
Zane Olitikit, okay? Meron ding malubhang karamdaman, no? At Purissima Roterma, okay? Dalangin din daw natin ang Cherobics team ng Morning View Subdivision. At meron din silang regular Bible study. Gusto nating alam natin na ang paglapit sa Panginoon, no? Katulad niyan, sa pag-aaral ng Biblia, napakahalaga yan para tayo ay sumigla. At ganun din si Ma'am Areli Taguba at ang project na isa sa ating mga churches dito sa Puting Kahoy, ang Kubo Seventh-day Adventist Church Projects. So lahat po yan ay ating dadalangin. Huwag po kayo mag-alala. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya ngayon po ay tayo po'y inanyayahan ko na kayo para tayo ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. Purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng kabutihan, lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. At ang lahat ng kagalingan ay mula rin sa inyo. Kayo po ang may-ari ng aming mga buhay, kaya kayo nakakaalam ng lahat ng aming mga kalagayan. Sa oras na ito, narito po ang mga pangalan na aking binanggit at kami po ay nananampalataya na magpakailanman ay hindi nyo kami pababayaan at kami nangahawak sa inyong pangako na anuman ang aming hilingin sa inyong pangalan ay inyong pakikinggan at higit sa lahat, inyo kaming ililigtas. Narito po ang aming mga kaibigan, mga kapatid, at mga piling mga tao na nais naming idulog sa inyo sa oras na ito. Sila po ay humihiling ng kagalingan mula sa inyo. Hipuin nawa sila na inyong mapagpalang kamay. Ano man ang kanilang mga karamdaman naman, nawa magkaroon sila ng kalunasan. Ano man ang kanilang mga gamot na iniinom at ano man ang kanilang mga kalagayan ngayon naman, ang mga tao, mga doktor na tumitingin sa kanila, tinatagubilin po namin sa inyo sila sapagkat ikaw ang nakakaalam na makabubuti at meron kayong mga plano sa bawat sa amin. Narito rin po ang mga tao na humihiling ng inyong patuloy na patnubay sa kanilang pag-aaral ng inyong banal na salita. Alam namin naman na patuloy na tinatawagan kami ng inyong banal na espiritu upang makita pa namin ang katotohanan at malalim na inyong biyaya sa amin at higit sa lahat upang kami magkaroon ng patuloy na relasyon na malalim sa inyo. Nais naming Ama na ikaw ako siyang manguna sa aming mga buhay sapagkat kung sa aming sarili lamang ay wala kaming magagawa. Umaasa kami Ama at nananampalataya at patuloy kaming humihiling na inyong basbas. Tulungan ang bawat sa amin. Marami pa po kaming nais na hilingin at kayo rin na nakakaalam kung sino-sino sila. Tulungan nawa na patuloy kaming manghawak sa inyong mga pangako at patuloy naming mapanatili ang aming mga kalusugan sa inyong tulong at nang sa gayoy patuloy namin kayong paglingkuran at patuloy namin kayong papurihan. Muling papupurihan at papupurihan pa hanggang sa inyong nalalapit na pagdating. Patawarin kami sa aming pagkakasalang nagawa. Ang lahat na ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Naibigan niyo ba ang ating programa sa araw na ito? Nais namin marinig ang inyong mga salubin
at higit sa lahat na inyong mga sarili ring kwento, pwede nyo pong ibahagi sa amin. Ano man po ang inyong mga kahilingan, pwede mo nyo po kaming tawagan at i-text sa sa mga telepono dito sa AWR 89.1 FM. Ang aming pong mga numero ay 0917-1742-177, 0918-9447-891. So, aabangan po namin ang inyong mga mensahe sa amin. Nais po naming pasalamatan kayo sa inyong pakikisa sa ating programa na sa araw na ito. At nais ko ring kunin ang pagkakataon para pasalamatan ang mga taong naging bahagi ng programang Simula. Tulad nila Pastor Nerio Carranza, ang station manager po ng AWR 89.1 FM, si Andy Joaquin, ang technical staff, ang aking administrative staff na si Irene Asidao, ang aming supporter na si Pastor Sam at Rina Barrios, at gayon din ang lahat ng may bahagi at isa sa ating programa, lalo tigit na kayo pong lahat. Tandaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay mayaman tuwing umaga. Ang ating pong quote for today ay mula kay William Penn. Nais ko itong ibahagi sa inyo. Sabi rito, right is always right and wrong is always wrong. Bakit? Right is always right even if everyone is against it. And wrong is always wrong even if everyone is for it. Ano ang sabi? Ang tama ay laging tama kahit lahat pa ay laban dito. At ang mali ay laging mali kahit lahat pa ay pumapayag o kumikiling dito. Tandaan po natin yan. Ako po si Doc Rome ng programang Simula dito sa AWR 89.1 FM. Nais ko po kayo muling imbitahin tuwing Huwebes at Linggo, 10:00 ng umaga. At lagi kong sinasabi na ang biyaya at awa ng Diyos ay mayaman tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.